Abandonadong sasakyan na konektado sa missing beauty queen natagpuan. Na-recover ng mga otoridad ang isang inabandonang sports utility vehicle o SUV na pinaniniwalaang konektado sa pagkawala ng Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon ayon sa pulis noong Biyernes, November 10. Sinabi ng Calabarzon Police na nakatanggap sila ng tawag tungkol sa isang abandonadong red Honda CR-V na walang plate number at wala ring conduction sticker sa isang bakanteng lote sa Sitio Ilaya, Barangay Dumuklay, Batangas City noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ng dalawang saksi na nakita nila ang isang duguang babae na pinaniniwalaang si Catherine Camilon na dinala ng 3 lalaking sospek sa isang Honda CR-V mula sa isang sasakyan na Nissan Juke ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng pulis. Matatandaan na 1 buwan na ang nakalipas nang huling makita si Catherine Camilon ng kanyang pamilya noong October 12. Isang police major umano'y sangkot sa romantikong relasyon kay Camilon at ang huling kilalang may-ari ng Nissan Juke ang sinasabing person of interest sa kaso. Samantala dahil umano sa mabagal na investigasyon ay galit na ang mga tao dahil klaro daw na may pagtatakip na nangyayari sa kanilang kapwa-pulis kung kaya ay umabot ng 1 buwan at hindi pa rin ikinulong ang sospek kahit na nga ay may mga testigo sa nasabing krimen. Giit ng kapatid ni Catherine Camilon, dapat ilabas nyo na ang pangalan at mukha ng person of interest. Ito ay dahil naiinip na ang pamilya ng nawawalang beauty queen dahil hindi mailabas-labas ng pulisya ang mukha at pangalan ng police official na sinasabing person of interest sa pagkawala nito. Kung tutuusin, hinihintay na ng pamilya ng nawawalang Miss Grand Philippines candidate na ilabas na ng Philippine National Police o PNP ang mukha at pangalan ng police officer na sinasabing person of interest at karelasyon nito. Mensahe ng kapatid ni Catherine, ako ang kapatid at ako ang nagsasabi ng totoo. Malaking kahihiyan ng isyu na ito pero hindi ko kailan itinanggi sa mga tao ang pagkakamali ng kapatid ko dahil yun ang totoong ginawa niya at kita ko naman sa mga ebidensya. Sa totoo lang, dapat nga inilabas nyo na ang pangalan at mukha ng person of interest pero hindi nyo magawa, ayon sa Facebook post ni Chinchin Camilon. Hanggang ngayon, hindi inilalabas ng pulisya ang pangalan ng opisyal na sinasabing karelasyon ni Catherine. Bagamat sinabing magiging patas ang investigasyon at wala raw umanong whitewash na mangyayari. Nilinaw din ni Chinchin na hindi totoong itinanggi nila na may karelasyon pulis ang kanyang kapatid. Ito ay salungat noon sa pahayag ni Jacinto Malinaw sa isang interview. Anya, kasinungalingan po na itinanggi namin sa kanila ang relasyon ni Catherine doon sa pulis dahil una po, wala po kaming alam na may karelasyon si Catherine dahil wala siyang sinasabi at kapag tinatanong namin siya, palaging wala ang sagot niya, ayon sa post ni Chinchin. Kaya ang sabi namin sa kanila ay wala kaming alam na may ganon na sitwasyon si Catherine dahil wala nga itong sinasabi at wala kaming nalalaman. Pero ipinaliwanag din namin sa kanila na nalaman din namin ito dahil sa isang kaibigan na nagsabi na si Catherine ay totoong may relasyon sa pulis na sinasabi na person of interest. Nalaman lang namin na si Catherine ay may karelasyon noong oras na siya ay nawawala na. Dagdag pa ni Chinchin. Sa isang bahagi naman ng kanyang post ay sinabi niyang bilis ng investigasyon pagkasinungalingan na lang, anya ni Chinchin Camilon. Ibig sabihin ay may pagdududa ang pamilya ni Catherine na tinatakpan ng kapwa-pulis ang isang person of interest na isang police major kung kaya't ninilihis na lamang daw ng mga nag-iimbestiga ang nasabing kaso. Sa pinakahuling ulat, 2 saksi ang lumutang at nagsabing nakita nilang duguan si Catherine habang inililipat sa isang pulang sasakyan.